sa ulo ng mga nagbabagang port balita. Port of San Ricardo sa Liloan, Southern Leyte, nagbalik operasyon na. Bagong harbor pilot boats ng Manila Bay Harbor Pilots Partnership, inilunsad. PTA, nakiisa sa 18 araw na kampanya laban sa violence against women and children. At Port Police, naghatid ng tulong sa mga biktima ng human trafficking sa Zamboanga City. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Matapos ang halos 4 na taon mula nang pansamantalang huminto ang operasyon dahil sa tindi ng pinsalang dulot ng Super Typhoon Odette noong Disyembre 2021, muling nagbukas ang isa sa pinakamahalagang pantalan sa Southern Leyte. Formal lang nagbalik operasyon ang Port of San Ricardo sa ilalim ng Terminal Management Office ng Liloan ngayong ika-25 ng Nobyembre 2025 na isang makasaysayang araw para sa mga pasahero, negosyante at sa mga komunidad ng rehiyon. Matagumpay na dumaong ang MV Vanessa ng Montenegro Shipping Lines Inc. mula Port of Lipata. Umabot sa 168 na pasahero at 37 rolling cargoes ang dumating sakay ng naturang barko na hudyat ng panibagong simula para sa pantalan. Inaasahan na sa mga susunod na araw ay mas marami pang barkong maglalayag at dadaan sa Port of San Ricardo na isang pag-angat na inaasahang magpapalakas sa konektibidad, komersyo at lokal na ekonomiya ng buong rehiyon. Ang Port of San Ricardo ang pinaka-gateway port ng Visayas papuntang Mindanao. Ito ang pinakamalapit na koneksyon sa Surigao na tinatakbo lang ng 1 oras kumpara sa mga karatig na ports na inaabot ng 4 na oras. Ideal talaga ang Port of San Ricardo para sa pagtransport ng mga pasahero at kargamento sa mas efficient at mabilis na pamamaraan. Sa loob kasi ng maiksing oras, mararating na ng mga taga-Eastern Visayas ang mga tourist destinations kagaya ng Siargao at Dinagat Islands. Ang muling pagbubukas ng pantalan ay patunay ng matibay na dedikasyon ng Philippine Ports Authority na patuloy na maghatid ng mas ligtas, mas moderno at mas maaasahang port facilities para sa mamamayang Pilipino. Jel Manalo para sa PBA TV. Isang makasaysayang hakbang ang isinagawa ng Manila Bay Harbor Pilot Partnership sa paglulunsad ng 2 makabagong pilot boats, ang Manila Pilot 1 at Manila Pilot 2 o MP1 at MP2. Layunin nitong iangat ang kalidad ng pilotage service sa pandaigdigang pamantayan. Sa ginanap na blessing, sina Port Manager Catherine Esto ng PMO NCR South at Port Manager Jeneliza Rebong ng PMO NCR North ang nagsilbing ninang ng 2 barko. Nagkaroon din ng pagkakataon na makasakay ang 2 port manager sa bagong water asset na ito ng mga harbor pilots. Itong bagong pilot boats ni Manila Pilots would contribute dun sa efficiency ng services ng mga piloto natin. Lalo na dito sa Manila Pilots. We would like to congratulate and have the Philippine Ports Authority, the Manila Bay Harbor Pilot Partnership for this another milestone in their new era of modernization ng mga pilot boats natin. And as what TM Ken said, this will really contribute sa efficiency nila. And sa ngayon, may pagmamalaki na natin sa tuwing lalo na international vessels ang kinikater natin dito sa Manila South Harbor. Parang nakaka-proud na moderno na yung ating mga pilot boats. So again, congratulations sa BHP. Congratulations, Manila Harbor Pilots! Ayon sa Manila Bay Pilots Partnership, matapos ang mahabang panahon ng paggamit ng mga lumang bangka, ngayon ay pinagmamalaki na ng mga harbor pilots ang kanilang bagong kagamitan. Having this MP1 and MP2, parang naboost ang moral namin. Comfortable kaming magserbisyo kahit maalon, mahangin, madilim, o di kaya masama ang panahon. Komportable kami kasi itong aming mga pilot boats ngayon na mga bago, nakakaserbisyo talaga. Tested na siya na mag-serve during nung typhoon. Tested siyang nakaserve at naka-cater
ng mga pilot sa mga umaakyat sa mga foreign vessel na pumapasok sa Manila Bay. Ang MP1 at MP2 ay may 300 horsepower engines, gawa sa aluminum hull at kumpleto sa world-class equipment. May air conditioning pa para sa mas komportabling serbisyo ng mga piloto. Kayang umabot ng 12 knots ang bilis ng bawat bangka, malayo sa dati nitong bangka. Ipinagmamalaki rin ng Philippine Ports Authority ang proyektong ito ng mga harbor pilots para sa patuloy na pagsasaayos at pagmodernisasyon sa pantalan. Paul Kalayag para sa PPA TV. Nakiisa ang Philippine Ports Authority sa 18 araw na kampanya laban sa violence against women. Iba't ibang aktibidad ang isinagawa ng mga Port Management Office bilang pagsuporta sa advokasiyang ito. Sa Butuan City, nagkaroon ng kick-off program ang PMO Agusan na pinangunahan ng mga partner agency sa Caraga. Tampok dito ang mensahe ng suporta mula sa mga regional leaders at pledge of commitment, gayon din ng 1 billion rising dance bilang opisyal na paglulunsad ng kampanya. Samantala, nagsagawa din ng kick-off activity ang PMO Davao kung saan sinimulan sa isang maikling programa hinggil sa kahalagahan ng kampanya. Nagkaroon din ng Zumba session bilang simbolo ng pagkakaisa at kalusugan para sa kababaihan. Pinagtibay din ng PMO SOC Sargent ang suporta para sa mga programang ito sa pagpapalabas ng mga advocacy videos mula sa Philippine Commission on Women sa lahat ng opisina at pantalan na sakop ng PPA. Sa pamamagitan ng sabayang pagkilos ng mga Port Management Office, ipinapakita ng PPA ang matibay na paninindigan upang matuldukan ang violence against women and children sa lipunan. Ani Morales para sa PPA TV.